kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong report po ng National Security Council na sobrang alarming po para sa atin. So base po sa intelligence report po ng NSC, nangingialam po para manipulahin ang eleksyon sa Pilipinas ng China. Ng China mga kababayan. So ito syempre meron tayong mga evidence dito, no? So logically speaking mga streetwise, sobrang alarming nito kasi ang susuportahan po talaga ng China na manalo po sa eleksyon po ngayong paparating, syempre po yung papabor po sa narrative po nila. Sa narrative po ng China. At syempre, alam naman po natin kung sino-sino yung mga kandidatong pro-China at saka kung anong partido ba ang ina-adapt ang naratibo ng China regarding rin po sa West Philippine Sea. So tayo mga ka-streetwise, no, pag-isipan po natin. Hindi porket ng mga DDS kayo, mga tanga kayo, isusuko nyo ng soberanya natin sa China dahil sa pagiging kulto ninyo. Ito, syempre, meron tayong evidence dito tsaka mga reference, no? So ito, galing ito sa Senate hearing kanina ata to eh. So ito, kababalita lang nito ngayon. Oh. National Security Council flags possible Chinese interference in Philippine elections. Oh. So, tangkapal ng mukha talaga. No? So, sabi dito, no? Oh. The National Security Council on Thursday flagged indications of China's possible interference with the Philippine elections in May. So, ngayong Mayo, in a Senate hearing about submersive drones discovered in the country and possible espionage activities. So, kanina kasi, meron po kasing hearing kanina tungkol nga po dun sa mga espionage at saka mga drones po na pinadala po ng China dito. At naungkat nga po dito yung tungkol nga po sa pangingialam ng China sa eleksyon sa Pilipinas. Oh, sabi dito, no, NSC Assistant Director General Jonathan Malaya said, there are indications that information operations, so IT, tama ba? Oh, information operations Information operations are being conducted that Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. So ngayon, ang panlaban ngayon dito ng China po para papakialaman at manipulahin po ang naratibo po ng eleksyon sa Pilipinas ngayong Mayo is information. Information operation. Ay, grabe na. So ngayon, syempre, kapag information operation ito mga kababayan, medyo mahirap itong hanapin kasi nga po, nakahalo na po ito sa social media. Continue natin, sabi pa dito. Malaya was responding to a question of Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones Chairperson, si Francis Tolentino pala ito, no? So sabi dito, so ibig sabihin nito, may mga ongoing operations sa China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yun ang diretsong tanong ko. Kontrahin naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. Sabi to ni Tolentino, no? So, sagot nga po ni Jonathan Malaya, di ba? Yes, there are indications of that. Okay. So, para mas malinaw, no, yung nangyari po na hearing po kanina, panoorin po natin yung part po na yun. Ito. Panoorin natin to, Ito. Yan. Okay, sige. Indicators being observed. NSC, you can butt in, suggesting foreign interference in the 2025 elections, particularly targeting candidates with strong pro-sovereignty or anti-China positions. Meron bang nakitang ganon? Na yung tinatarget yung mga anti-China at tinutulungan yung pro-China? There are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. So, ibig sabihin nito, may mga ongoing operations ang China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yun ang diretsong tanong ko. Yes. At kontrahin naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. Yes, there are indications of that, Mr. Chairman. And at itong mga ganito mga pangyayari, hindi ito naintindihan kaagad ng sambayanan dahil ito'y nakahalo na sa social media, hindi mo na alam kung alin dito yung totoo. Is that correct? That's correct, Mr. Chairman. Okay, So, ito mga kababayan, galing tong NSC, Di ba? So, alam naman po natin, no, itong NSC po, no, itong National Security Council din po,
nakabantay din po ito sa China. Di ba? So ngayon mga kababayan, ang tanong ngayon natin dito. Okay. So meron ng intelligence report. Di ba? Na nangangialam na nga po ang China para po dito po sa election po natin. So ngayon, sino ba yung mga nakita po natin na posible lang naman na posibleng inisponsoran ng China? Oh, sino ba unang nasa isip ninyo? Siyempre, unang-una dito, yung PDP laban. Explain natin mamaya. At pangalawa dito mga kababayan, individually, ang unang pumasok sa utak ko, si Marcoleta. Oh, naalala nyo to? Ano naman tayo, Marcoleta na naman yung topic natin eh. Naalala nyo to mga kababayan, no? Kasi mga kababayan, kung kayo po ay state-sponsored, kung kayo po ay sponsored ng China na kandidato, huwag naman kasi magpahalata. Oh, sabi ni Marcoleta dati, noong February 4, there is no West Philippine Sea. Oh, sa Marcoleta, there is no West Philippine Sea. Ay, naku, mga kababayan. So, ang point natin dito, mga kababayan, diba? Play na lang natin para malinaw, para ma-reactionan natin. Ito yung sinabi ni Marcoleta, no? Ano ba yun? Ito ang game. Sige. Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin, ano? But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. Nakita mo, di ba? Bobo! Walang iya ka talaga. Anong kiniklaim? Alam nyo dyan ako nainis talaga, no? Anong kiniklaim? Kiniklaim ba natin kung meron ng decision sa UNCLOS? Ha? Oh. Ngayon kayo, dyan pa sa mga viewer natin kasi meron na pong report ng NSC, National Security Council, at naniniwala po ako doon. Ngayon, gusto ko po i-comment nyo po sa baba, kung kayo ba, naniniwala ba kayo dito po sa report ng NSC, at kung totoo man ito, naniniwala ba kayo na si Marcoleta po ay sponsored ng China para manalo? So kaya naman pala tumaas sa survey. Sponsored pala ng China daw. Oh. Kasi ito yung reference natin O, di ba? At bukod nga po dyan kay Marcoleta, si Bato, tingnan nyo bukod dun sa West Philippines, mga kababayan, tandaan po natin, yung mga kandidato po ngayon na nagiging warmongerer. Parang ito si Bato. Oh. Senator Bato de la Rosa is already fed up with China persistent harassment in the West Philippine Sea, promoting thoughts of engaging in war with Beijing. De la Rosa considers war with China but admits hindi naman natin kaya. Mga kababayan, makukuha po natin ang West Philippine Sea nang hindi po tayo kailangan makipaggera. So dito po sa mga senatoriables po na to, na nagiging panakot nga po yung putukan na yan, di ba? Ito po ay subliminally na nagpo-promote po na wag po natin kantiin ang China. Hindi lang naman po kasi gera po ang paraan para po makuha natin ang West Philippine Sea. Meron po strategic, merong information, at merong demokrasya. Tanga. Hindi, actually mga kababayan, dyan ako naiinis Anong pakialam ng China sa Pilipinas? Di ba? Oh, at syempre mga ka-streetwise, huwag po natin kakalimutan yung pinakamalaking katarantaduhan po ng ginawa po ng PDP laban last year. Ito yun Oh, 2033 pa pala ito. Oh, PDP laban met with Chinese Communist Party delegates. Oh, PDP laban recently met with the International Department of Chinese Communist Party. Oh, at Sheraton Hotel, no? To boost inter-party ties and strengthen bilateral cooperation between China and the Philippines. Mga kababayan po, ang ka-meeting po ng PDP laban is CCP. Partido rin po sa China. So, ang malaking question dito,
Komunista po ang China. 'Di ba? Komunista po ang CCP, kaya nga CCP, 'di ba? Oh. So, anong klaseng Anong klaseng bilateral cooperation ang magagawa nyo? 'Di ba kung magkaiba naman po kayo ng moto sa politika? Oh, ewan ko lang ha, baka PDP komunista na rin, 'di ba? So, alongside the party officials for both PDP Laban and Rodrigo Duterte, so umattend dito si Digong. And actually, yan si Kusi, nandito si Kusi eh. Yan si Kusi yan. Yung iba, hindi ko nakilala yung iba dito. Yan. So, kausap nila yung mga walang yung Chinese, no? So, ngayon mga kababayan, actually, na-content na po natin ito. I think 3 days ago po ata, no? Na-content na rin po natin ito na ang pati rin po kasi Chinese media, pinopromote din po si Sara. Hanapin nyo lang, I think 3 days ago o 4 days ago, binabalita rin po sa China ngayon, sa mainstream media nila, na si Sara Duterte daw po nagbago na. O, di ba? So ngayon, mga kababayan, kayo ba, di ba kayo kinikilabutan dito? Na actually, ganyan po kasalot ang ginawa ni Digong. Di ba? Na imbis po tayo po ninanahimik lang dito, na pinoproblema po natin kung paano po natin ipaglalaban ng West Philippine Sea, meron po pumasok na isang tarantadong Duterte para po i-promote naman po ang China. So ngayon, padagdag po ito sa problema po natin pagdating po sa naratibo po ng mga kababayan natin. Imbis na makatulong, actually, wala talaga ako makitang dahilan. Di ba? Para supportahan pa si Digong. Sa totoo lang. Ay naku, ewan ko ba, no? Pero kayo, di ba? Well, kung di kayo, talagang tanga talaga kayo, di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, no? Ano pa masabi nyo nga po dito sa intelligence report nga po na sinabi ng NSC regarding nga po dito sa pangingialam nga po ng China sa politika ng Pilipinas. Kayo ba, naniniwala ba kayo dito? Di ba? Kaya para sa akin mga kababayan, napaka-importante po talaga na ang iboboto po natin sa 2025 election yung mga kandidato pong hindi po pro-China. Especially si Benhur Abalos. Dapat kasi ako nakausap po si Benhur Abalos, no? Ipaglalaban niya rin po talaga yung West Philippine Sea at naniwala naman po tayo doon kasi nga po, di ba siya mismo ay naging sakit ng ulo po ng PDP Laban. Di ba? So, di ba, alam naman po natin yung mga ginawa ni Abalos eh. Di ba, pagpa-aresto kay Alice Guo, pagpa-aresto kay Kibuloy, di ba? Pati rin po yung pag-aresto po sa mga pulis po na sangkot sa droga na kartel ni Digong ay po pinakamalaki talaga doon. So, consider po natin ito, di ba? Kaya din po ako, no, tayo naman po marami naman po tayong mga follower po ng mga kakamping, mga Lenny Robredo supporter. Alam ko na kayo nakapili na kayo kasi mga kakamping nga kayo eh. Pero sana i-consider po natin si Abalos. Kahit kayo po ay kakamping, ito po ay pakiusap galing po sa isang PBBM supporter na nakafollow po sa atin. Nakakamping. Ang gulo ko, no? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito? So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. At kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streeters, no? So, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.